Vladimir's POV. Nang tumalikod si Talia, kaagad kong tinawagan si Secretary Philip. Kailangan ko ng detalye tungkol sa PJ Corporation. At hindi nga nagtagal binigay niya nito sa akin ang ilang files ng Precious Jewel Corporation. Ang may-ari ang sikat na si Madam Buenavista. Sa larangan ng mga alahas, ang kumpanya niya at ang brand nitong Precious Box ang nangunguna sa global market. Not bad. Lalo na hindi nga kumukuha ng lalaking empleyado ang kumpanya niya. Kung hindi dedicated ito sa mga babae, muli kong tinawagan si Secretary Philip at nais ko nga ng arrangement na makilala ang CEO na si Madam Buenavista para din sa magandang trabaho at posisyon ng aking asawa sa kumpanya nito. Talia's POV. Kinabukasan maaga akong bumaba ng kusina at gumawa nga ng agahan. Maya-maya lang din bumaba na si Vladimir at kinain namin ito ang hinanda ko. Pagkatapos niyang ubusin, napapunas ng kanyang labi. Anong oras ka pupunta sa interview mo? Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Napangisi siya. Ano sa tingin mo, Talia? Kaya nga ako nagtanong, hindi ba? Tinatanong kita dahil dala mo pa rin ang pangalan ko. Ano, hahayaan ko lang ba na may hindi ka na naman magandang gawin sa dinadala mong pangalan? Yun ba? Kahit anong oras pwede kong pirma ng divorce paper, Vladimir. Anong oras? Mamaya pagkaalis mo, iiwan ko ang driver ko para sa'yo to make sure na uuwi ka kaagad pagkatapos ng interview mo. Idagdag mo pang tauhan ko. Vladimir, good luck sa interview mo. Saka nga umalis na siya sa aking harapan na parang nais ko itong batuhin ng kung ano. Hindi ko kailangan ng tauhan niya at driver. Ano na lang ang sasabihin ng pupuntahan ko? Kailangan ko ba talaga ng trabaho? Vladimir Doralte, bakit ka ganito? Gusto mo ba talagang sirain ang pagkatao ko? Pilit ko mang bumabangon, ikaw naman ang gumagawa ka ng malaking hadlang. Napailing na lamang ako sa aking sarili. Walang pag-asa na makikinig sa akin ng isang Vladimir Doralte. Naligo na nga ako ngunit paglabas ko, nagulat ako dahil hinanda na ng stylish ang damit ko. Kailan pa sila dumating? Saka hindi ko sana kailangan, pero dahil ito nga ang trabaho nila, wala na akong magagawa. Isang office outfit at nanibago talaga ako ng husto sa aking itsura. Gowns at mini dress kasi ang karamihan na suot ko. Pero ngayon, itong fitted na damit, pakaramdam ko nga wini-welcome na ako ng panibagong kabanata ng aking buhay. Kasama ang mga tauhan ni Vladimir, nakarating nga kami sa gusali. Napakalaki nito pero napalingon ako sa may bandang silangan, nakatayo din doon ang pinakamatayog na gusali ng Doralte Corporation. Ang bala ko sana hindi magpakilala bilang Doralte, kung hindi ang dati kong pangalan sa pagkadalaga. Pero wala namang magbabago sa bala kong yan. Dito na muna kayo, lalabas din ako kaagad. Nakakahiya naman kung mapuno yung buong gusali na tauhan pa naman kayo ng ibang kumpanya. Sana maunawaan nyo't dito na lang kayo. Don't worry, I will cooperate with you guys. Hindi ko ipapahamak ang trabaho nyo. Saka tumalikod na ako. Dumiretso ako sa receptionist desk at pinakita sa kanya ang mensahe na meron akong appointment for an interview. Sumunod kayo sa akin, ma'am. Sumunod naman ako na kahit nga receptionist, hindi may tatanggi na lahat ng tao ata dito, dapat fashionista. Pagdating namin sa isang palapag. Sa ngayon, Ma'am Montejo, dito ka na muna maghihintay. Meron kasing meeting ngayon si Madam Claudia at hindi pa natatapos. Napatango ako. Wiling ako maghintay, saka nga umalis na ito at pinagmasdan ko ang buong paligid. Hanggang sa bumukas ang pinto at napatayo ako. Isang babae ang abalang magbigay ng instruction sa mga kasamahan niya. Napakaganda nito, balingkinitan kahit nga meron ng edad. Napakabata pa nitong tingnan. Natigilan siya nang makita ako at binigyan lang ako ng ngiti. Hinarap ang mga kasama niya. For now, yun ang kailangan niyong gawin para makuha natin ang deal na inaasam natin. Ang tono ng boses niya nakakahikayat para sa mga tauhan niya. Masaya namang sumang-ayon ng mga kasama. Saka tuluyan siyang iniwan nito at tumingin sa direksyon ko ulit. Naglakad palapit sa akin na parang isang modelo. Ang designer na hinihintay ko makilala pagkatapos ipakita sa akin ng sekretary kong gawa mo. Ikaw ba yun? Yes po, Miss Talia Montejo po. Saka inabot kong aking kamay sa kanya. Ha? Pamilyar sa akin ang pangalan mo? Tinanggap naman itong aking kamay at mahigpit nga kaming nakipag-shake hands sa isa't isa. Miss Claudia Rosa Buenavista. At lalaki ang mga mata ko nang marinig yun. Huwag kang magulat, kahit ang pangalan mo sa akin, somewhere narinig ko na.
Kahit na po, kayo mismo may-ari ng napakasikat na jewelry industry sa buong bansa at laganap internationally ang brand nyo. Hindi ko akalain na makikilala kayo, CEO Buena Vista. That's what you call woman power. Maupo ka. Alam ko malaki ang may tutulong mo sa kumpanya ko, kaya ako mismong kakausap sa'yo. Natuwa ako kasi pinatulan mo yung presyo pero tingnan mo nga naman ang ganda ng design mo. Pasok na pasok sa quality. Parang hindi lang siya isang boss at negosyante sa ipinapakita niya sa akin, para siyang ina na palagi binubuhay ang kaluluwa ng kanyang anak at lumalaban sa mundong ito. Nakikita ko na ikaw ang susunod na best designer ng mga alahas sa buong mundo. Hindi yan birong profession. Ang singsing na hindi lang dapat isang singsing. Alam mo yun? Dapat may evolution para buhay na buhay. Tingnan mo talaga itong portfolio mo. Dahil inabot ko na nga sa kanya ang dala kong folder. Malaki ang potensyal mo at tutulungan kita, Miss Montejo. Thank you po, ma'am. Wala na ata tayong kailangang pag-usapan. Hayaan mo na i-assist ka ng aking secretary sa bago mong workplace. Ma'am, ang bilis kasi. Sa kaibig bang sabihin nito may trabaho na ako ulit? Napakindat ito sa akin at sa pagkindat niya para bang nakita kong aking sarili sa kanya. Secretary Nana, pumunta ka ng opisina ko. Bakit napakagaan na pakaramdam ko bigla sa isang estranghera ngunit kilala naman si Mrs. Claudia Rosa? Ang boses nito parang bumubulong sa akin na huwag masyado maging malumbay at huwag mawalan ng pag-asa. Para bang suporta ng isang ina sa kanyang anak. At sa iniisip kong ito, parang nahihibang tuloy ako. Nang dumating ang kanyang sekretarya, aalis na sana kami sa opisina niya ng, Miss Talia, gusto mo bang sumama sa akin kumain ng lunch na makapag-usap nating maigi? Ang gusto ko sanang disenyo para sa anak ko. At yun ngang una mong task. Meron siyang anak. Kaarawan niya sa Sabado, kaya as soon as possible, gusto ko sanang matapos mo yun at may tiwala ako sa mga design mo. Sige po, Ma'am Rosa. Pag-usapan po natin mamaya. See ya then. Naku, may ano sa puso ko na parang bumalot ng kaligayahan. Ewan ko, parang masaya lang ako kasi nga malaki ang tiwala niya sa akin nang maihatid nga ako ng Secretary Nana sa isang cubicle at naroon ang lahat ng designer na magkakatrabaho ko. Everyone, may I get your attention please? At kanya-kanya nga silipat yung ilan na tigilan sa kanilang ginagawa. May I present to you guys, Miss Talia Montejo, ang bago niyong kasamahan bilang senior jewelry designer. At lahat sila'y may gulat sa mga mata. May ilan na napangiti at binati nga ako sa posisyon kong yun. Maraming salamat at heto ang magiging mesa at upuan mo, Miss Talia. Hindi ko akalain talaga na magsisimula na ba ako kaagad sa akin trabaho. Ngunit inayos ko nga muna ang mesa ko at kinabisado lahat ng software na ginagamit sa pag-design ng mga alahas. Heto ang trabaho na hinahanap ko at ito ay para sa akin. Nang biglang may lumapit sa akin, sinundan pa ng iba. Talia Montejo, ang Miss Universe na nag-uwi kaagad ng kanyang corona? Ikaw ba yun? Napangiti na lamang ako bilang tugon sa tanong ng babae. Siya nga, Becky! Tignan mo! At isang screen ng computer ang pinakita ng mga larawan ko nang koronahan ako. Bakit mo naman ibinalik? Nga may panghihinayang sa kanilang mga mata. Tinakot ata ng jowa niyang napakagwapo, si Vladimir Duralde na asawa niya ngayon. Hindi lang gwapo, ito pang namamalakad ng electronics company na yun nga ang Duralde Corporation. Maraming napanganga sa sinabi ng Becky pero sa tingin ko hindi yun naging problema sa kumpanya. Since nga hindi tumatanggap ng lalaki si Miss Rosa, ay ang swerte mo naman pala, Talia. Bakit Talia Montejo pa rin ang pangalan mo? Di ba dapat Talia Montejo Duralde para hindi ka agad na question? Ano ka ba, Christian? Christina. Ayos lang naman ang pagkadalaga. Ano ba? Magsibalik na nga kayo sa trabaho nyo? Anyway, Miss Talia, kung may kailangan ka, magtanong lang kahit sino sa amin. Huwag kang mahihiya. Walang mga hiya ang mga tao dito. Ay, gaga. Tama siya, Talia. Tara na, kailangan pa natin tapusin ang crown ng ating Princess Buena Vista para sa kanyang kaarawan. Perfect at dapat na huwag mapintasan ito. Ang layo-layo ng babae yun sa mami niya. Ang huling pangungusap nga para na lang sa kasama ni Christian. Mga mababait naman sila at kaagad ko ngang nalaman kung paano makisama sa kanila. Feeling ko nga nasa mundo parati ako ng mga showbiz. Buti na lang wala akong naririnig tungkol sa mga paratang na ginawa ni Rebecca tungkol sa akin. Kaagad naman yung pinabura ni Vladimir. Tanghali na nga sa bilis pa ng oras,
Namalayan ko na lang nga heto na si Secretary Nana at pinasundo nga ako ni Madam Rosa. Sumunod ako sa kanya at akala ko pupunta sa opisina ni Miss Rosa. Hindi lumabas kami, kaya ang mga tauhan ni Vladimir, nakalimutan ko ang tungkol sa kanila. Secretary Nana, wait lang ha. Paghingi ko nga ng paumanhin, lumapit ako sa leader ng tauhan ni Vladimir. Nakuha ko na yung trabaho, nakalimutan ko pang ang tawagan si Vladimir. Maaari bang ikaw na lang magsabi sa kanya? Nagsimula ng trabaho ko ngayong araw at niyaya ko ng Madam Rosa na kumain ng pananghalian. At sa tingin ko sa labas kami kakain, na alam ko namang pinaimbestigahan na naman ni Vladimir ang tungkol sa kumpanyang ito. Paniguradong alam na niyang nangyayari kahit hindi ko sa kanya sabihin. Pero wag naman sanang maimpluwensya si Vladimir kung bakit nga nakuha kong trabahong ito. Tinawagan nga nito sa Secretary Philip at positive ang confirmation na hahayaan lang ako ng boss nila na sumama nga kay Madam Rosa. Saka maghihintay na lang daw sila dito sa parking area. Bumalik ako kay Secretary Nana pero sa pagbukas ng pinto ng sasakyan, hindi ko inaasahan na andun si Madam Rosa at pinaghintay ko din siya. Pasensya na po nang makapasok ako sa sasakyan. Huwag kang mag-alala, Talia. Mamaya sigurado akong hihingi ng pasensya kapag hindi sumipot ang anak ko. Hindi ko nga siya nakokontak. Ikaw, Secretary Nana, may mensahe na ba siya sa'yo? Negative, Ma'am Rosa. At narinig kong buntong hininga ng katabi ko. Pumunta nga kami sa isang mamahalin na restaurant at inihintay nga ni Miss Rosa ang kanyang anak. Parang hindi na siya pupunta dito. Ngunit sa tingin naman ni Talia, makakagawa ka ng disenyo ng kwintas na hindi matatanggihan ng nag-iisa kong anak, si Princess Natalia. Para sa kaarawan niya sa darating na Sabado, kulang na din ang oras mo para gawin yun. May 2 araw ka lang, ayos lang ba? Sure, Ma'am Rosa, karangalan ko na gawin ang disenyo ng anak niyo. Maraming salamat, Talia. Pagkatapos namin kumain at na makabalik na sa opisina, kaagad akong gumawa ng maraming draft. Bukas, finishing para ma-present ko kay Madam Rosa sa susunod na araw. Desidido ako na magagawa kung gusto niya at maabot kong expectation nito. Naging abala nga ako nitong nakaraang araw. Ngayong nasa harapan ulit ako ni Miss Rosa. Hindi ko alam ang salitang sasabihin ko, Talia. Napakaganda ng mga ito. Maraming salamat, Madam Rosa. Napadali yung trabaho ko dahil nga sa ilang software na mabilis ang gumawa ng design doon. At ang bilis mo pang matuto. Heto, sa tingin ko magugustuhan ito ng anak ko. Ipapagawa ko na kaagad ito sa mga tauhan natin. Maraming salamat, Talia. Walang anuman, Ma'am Rosa. At hetong para sa'yo. Inilahad niya isang kulay itim na invitation card. Aasahan ko na darating ka, ha? Pero, wala nang pero. Deserve mong pumunta. At muli siyang napakindat sa akin. Dumating na ngang araw na Sabado, wala akong pasok at medyo nga nahihilo ako. Sa hinanda kong damit kahapon, naalala ko na mamayang hapon ang kaarawan nga ng anak ni Madam Rosa. Inaasahan niya akong pupunta, kaya obligado nga talaga akong pumunta. Medyo na late na nga ang pagising ko dahil abala ako kagabi. Nang bumaba ako, binati kaagad ako ni Mrs. Doris. Magandang umaga din po. Anong gusto niyong kainin, Madam Duralte? Tanong niya sa akin na. Ako, parang may hinahanap. Maaga pong umalis si Master Vladimir. Nanahuli nga ako nito. Mabuti naman. At sa tingin ko, Madam Duralte, kailangan niyo nang kumain ng agahan dahil mamaya papunta na dito mga stylist niyo. Ha? Para saan? Maaga pa naman yung tungkol sa... Madam Duralte naman, parang nagbibiro kayo. Tara ho. Alam na ba ni Vladimir na may pupuntahan akong kasiyahan mamaya? Ngunit nang nasa hapagkainan na ako, nagulat ako dahil... Happy birthday, Madam Duralte! Nakahilerang mga katulong at sabay-sabay nga nila akong binati. Nagulat pa nga ako sa pa-confetti nila. Nakalimutan ko, kaarawan ko nga ngayon. Dahil ba napakaabala ko, nakalimutan kong kaarawan ko ngayon? Kahit nga presensya ni Vladimir nakalimutan mo na din, Talia, which is good. Napangiti ako sa kanila. Mrs. Doris, kayo ang may plano nito, no? Narinig ko kasing sinabi ni Master Vladimir sa kausap niya sa telepono. Hindi naman kami magpapatalo, Madam Duralte, sa kanila. Maraming salamat, Mrs. Doris, dahil dito naalala ko ang kaarawan ko ngayon. Blow the candle na, Madam Duralte. At sana naman wag niyo itong sabihin kay Master Vladimir. Sa tingin ko kasi may malaking sorpresa silang hinahanda para sa inyo. Thank you, ang sweet niyong lahat. Ang masaya pa sa nangyari sa oras na yun, salo-salo kaming lahat na kumain.
Sa wala naman si Vladimir, dumating ang mga stylish na pinadala ni Vladimir at kaagad nila akong pinagbihis na magandang gown. Maya-maya lang may lumanding na chopper sa bakuran at doon nga ako sasakay. Saan ba ako dadali ni Vladimir? Alam naman niya na may pupuntahan ako mamaya. Sana hindi ito maging hadlang para nga madismaya ko kaagad si Madam Rosa. Sa isang malawak na kapatagan lumanding ang chopper at nakita ko nga ang lugar na inihanda para sa akin. Umulan na puting mga petals, saka isang pabilog na mesa ang naghihintay sa akin at nakahain na doon ng ilang putahe ng pagkain at cake. Pero ang napapansin ko at hinahanap talaga ng aking mga mata, wala si Vladimir. Ang mga tauhan niya biglang ang hindi alam ang gagawin sa pagdating ko. Hinila na lamang ng waiter ang upuan para sa akin. Naupo ako at lumipas ang 2 oras. Ilang beses nang pinalitan ng kandila sa cake ko. Walang Vladimir ang sumipot. Kailangan ko nang umuwi. May pupuntahan pa ako. Tumayo na ako sa upuan at nilapitan ng cake. Ipinikit ang aking mata. Sa totoo lang, mas masaya pa nga yung sorpresa ni Mrs. Doris kanina kesa sa ngayon. Ang hiling ko, sana nga maging masaya si Vladimir sa mga desisyong ginagawa niya. Hindi nga para sa akin ang hiling na ito, kung hindi para nga sa asawa ko na parang inabala na nga ni Ate Rebecca. Alam ni Ate Rebecca na kaarawan ko ngayon nang maihipan ko ang cake. Kain na tayo, hindi ko ito mauubos. Pero walang nagtangkang saluhan ako kung hindi ang upuan na para sana ata kay Vladimir. May luhang tumakas sa aking mga mata at tuluyan ang tumulo sa aking pisngi. Paano yan baby? Ikaw ang kasama ni Mami sa birthday niya. Happy birthday kay Mami. At ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi ko na nakayanan, ni hindi ko nga kayang lunukin ng pagkain. Kumuha ako ng tissue at sa harapan ng mga tauhan ni Vladimir, na agad naman silang tumalikod. Umiyak na nga ako ng todo. Ito ang kaarawan ko na napakalungkot. Parang pinipiga ng husto ang puso ko. Shh! Huwag ka nang umiyak, Talia. Ang baby, alalahanin mo ang baby mo. Vladimir's POV. Kaarawan ni Talia ngayon. Kahapon pa namin pinaghandaan ni Sekretary ang tungkol sa bagay na yun at may alam ito kung paano nga makakabawi ako kay Talia kahit nga sa araw ng kaarawan niya. Kaya kinabukasan, maaga akong umalis sa bahay para siguraduhin na planchado lahat ng sorpresa ko kay Talia. Maayos na ang lahat, ang celebrant na lang ang hinihintay. Narinig ko ng chopper na papalapit, napangiti ako. Pero habang lumilinaw sa akin ang modelo ng chopper na wala ngang ngiti sa aking labi, saka nang lumanding ito, kaagad na may bumabang babae at bigla pa itong nadapa. Si Rebecca, umiiyak siya at nang makalapit ako, bigla ako nitong sinampal. Si Talia pa rin talagang mahal mo. Tuluyan mo na nga atang nakalimutan ang pangakong binitawan mo sa akin. Dapat ang mangyari dito sa anak mo at sa akin ang mamatay na lang sa harapan mo. Na may itutusok sana siyang karayom sa sarili na pinigilan ko ito at pilit na inaagaw ito. Bitawan mo ko, Vladimir! Magpakasaya na lang kayo ni Talia. Sige lang, huwag mo akong pansinin. Bitawan mo ko! Bibitawan lang kita kapag binitawan mo yan. Ngunit bago pa man niya yun gawin, hinablot na nga ito ng isa kong tauhan sa kanya. Vladimir! Nanghina si Rebecca bigla kaya naman sinalo ko ito. Gusto ko na lang mamatay. Hayaan mo na lang akong mamatay. Saka nga sa bisig ko na wala ng malay si Rebecca. Rebecca! Dahil malayo nga kami sa lungsod, kailangan dalhin sa ospital sa lalong madaling panahon si Rebecca. Rebecca's POV. Siyempre kunwari lang akong nahimatay. Ngunit kailangan ko nga panghawakan ng pagkukunwaring yun hanggang sa magdesisyon si Vladimir na iwan ang sorpresa niyang ito kay Talia. Buwiset, kailangan ko pa talaga itong gawin may pupuntahan akong party mamaya. Ano bang gagawin kong palusot kay Vladimir? Heist? Pero wagi talagang drama ko. Nakaladkad ko pabalik sa lungsod si Vladimir at kawawang Talia. Sisiguraduhin ko na wala siyang asawang magsa-celebrate ng kanyang kaarawan. Tang na siya. Tinignan ako ng doktor at alam na nitong sasabihin, depression and anxiety. Simpleng mga dahilan para mag-alala sa iyong isang tao. Kailangan yung alagaan ng inyong asawa. Kung hindi ang emosyon niya, maaring ito maging dahilan para magkaroon siya ng miscarriage. Saka hindi na ito mauulit. Asawa? Ang very good talaga ng doktor na ito. Dahil dyan, sa susunod na buwan siguradong promotion mo. Na magunwari ako nagkaroon ng pagkatao, kaagad akong umiyak sa harapan ni Vladimir. Sorry Vladimir, hindi ko napigilan ang aking sarili. Kaarawan pa naman ngayon ni Talia. Pasensya na, hindi ko na kontrol ang anxiety ko na. Kagabi pa nga sa akin na gumugulo. Pasensya na. Patawarin mo sana ako. Patawarin sana niyo ako ni Talia.
Alam ko naman na siyang mahal mo. Napabuntong hininga si Vladimir. Shh, Rebecca, ang baby, maawa ka. Saka palagi mong tatandaan ikaw ang mahal ko. Ikaw at ang baby ang priority ko. Ngunit meron ka pang pasorpresa sa kanya. Ginawa mo ba yun para mai-report ang tauhan ng iyong ama tungkol sa pagdiriwang ng kaarawan ni Talia? Ganun na nga, Rebecca. Sorry, naikinayakap ko sa kanya. Sorry, malalagay ko ba nito sa panganibang buhay mo, Vladimir? Hindi, dahil hindi naman magtatagal sasabihin ko na sa Old Master Doralte ang sitwasyon mo. Dinadala mong apo na hinahangad niya. Hindi ba buntis si Talia? Hindi sumagot si Vladimir at kailangan ko na namang umarteng nagagalit. Nagagalit kay Talia. Huwag mong sabihin, Vladimir, naniniwala kang anak mong dala ni Talia sa likod na may nangyari sa kanila ng mukhang Chongo na si Romulo. Chongo? Ngumisi si Vladimir. Kilalang kilala mo si Romulo? Hindi, tanggi ko. Nang araw lang na yun ako nakakita ng isang lalaki na mahalin tulad sa isang nakakadiring Chongo. Hindi ko nga inasahan na papatol si Talia sa isang katulad niya. Pero nga naman, kahit anong gagawin basta makakuha ng pera. Kailangan mong ipa-DNA test ang baby ni Talia para makasigurado ka, Vladimir. Yeah, gagawin ko yun. Kailan, Vladimir? Nang alam ko nang gagawin ko. Hinawakan kong kamay ni Vladimir saka kung tumagal pa kami sa ospital, hindi ako makakadalo sa kaarawan ng bestie kong si Princess Natalia. Ang arte pa naman noon at baka nga ano pang gawin ng pagsasabotahe sa akin kapag hindi ako dumating. Kailangan mo atang bumalik doon, Vladimir. Kapag nalaman ito ni Talia, magagalit yun ang husto sa akin. Ayoko pa naman na magalit siya. Pero imposible dahil ang orasan, 2:00 na ng hapon. Imposible nang bumalik doon si Vladimir. Akong bahala kay Talia. Kailangan kong pumunta sa opisina dahil may mahalagang pagpupulong. Ayos na bang pakaramdam mo? Tumango ako. Ayos na ako. Saka makakalimutan ko ito dahil may pupuntahan akong party. Birthday na kaibigan ko si Natalia. Ang nag-iisang anak ni Madame Buenavista. Maaari ba akong pumunta? Nang mawala ang depression ko at anxiety nga. Depression at anxiety? Aware ka pala, Rebecca, tungkol dyan. Na parang nagkamali ako sa sinabi ko. Umiling ka agad ako. Doktor ako at alam kong tungkol dyan. Ngunit hindi ko inaasahan na pati ako mabibiktima. Pasensya na, Vladimir. Kung gusto mo, ihatid mo na lang ako sa bahay nila Natalia, please. Dahil magandang idea yun. Ang mga bisita lang naman nilang bigatin at gusto ko ulit na makilala bilang asawa ni Vladimir Doralte. Pagbigyan mo na ako, Vladimir. Please? Talia's POV. Instead na umuwi, natagpuan kong aking sarili sa harapan ni Gwen at sa kanya nga ako umiyak. Diyos ko po, ang babaeng buntis at may tumor. Depressed na naman. Birthday mo pa naman ngayon, Talia. Hoy, hulaan mo kung sino may gawa nito sa'yo. Si Vladimir Doralte na naman? Bestie naman. Kung ako sa'yo, pipirmahan ko ng divorce paper at ipapalaglag ko ng baby niya. Hindi mo ito deserves, Talia. At buong oras ata akong sinermonan ni Gwen. Ngunit hinayaan lang ako nitong umiyak hanggang sa Happy birthday, Talia! Nang umangat ang paningin ko, si Kuya Simon, lalo akong naiyak dahil ilang araw din siyang hindi nagpakita sa akin. Pasensya na, hindi ko inasahan na akong ipapasama ni Dad sa medical mission sa Africa. Tumakas lang ako doon para makauwi sa birthday mo. Kuya, bakit ka naman umiiyak? Na napatalon ako at niyakap ko nga ito. Yung asawa niya kasi pinaasa siya, pinag-celebrate mag-isa sa napakalawak na kapatagan. Parang nainsulto kaya umiyak. Makakatikim talaga yan si Vladimir sa akin. Talia, kailangan mo na ata makinig sa amin. Halos araw-araw ko ngayon kinukumbinse, pero matigas talagang ulo. Nananatili akong nakayakap kay Kuya Simon. Balita ko, Talia, meron ka na naman trabaho, yung hilig mo. Saka ako napakalakas sa yakap ni Kuya Simon dahil speaking, ano na bang oras na? 3:00 na, my dear. Hala, may pupuntahan pa akong party. Kailangan kong pumunta doon. At tinignan kong itsura ko sa salamin. May mapapahiram ka bang damit sa akin, Gwen? Naku naman, at gagawin pa akong fairy godmother. Sa dami ng stylish mo. Ewan ko kung papasa sa yung taste ng mga damit na nandito lang. Kahit ano, basta makapunta ako doon. Late na nga ako. Birthday party? Birthday mo din naman, Talia. May rason ka kung bakit hindi ka makakapunta. Sabat ni Kuya Simon. Hindi, kailangan kong pumunta. Ayoko mabigo si Madam Rosa. Kinuha ko na lamang ang kulay lilang dress ni Gwen, isang long sleeve. Hindi mo ba talaga maaring isuot yung damit mo kanina? Umiling ako. Baka ano pang sabihin ni Madam Rosa na gano'n ang suot ko?
Sa bagay, baka matalbugan mo anak niya. Wala ka na niyang trabaho tuloy. Okay na ito. Iatid na kita Talia kung saan man yun. Alok ni Kuya Simon. Dahil aalis din ako kaagad. Hinahabol ko ang flight. Natigilan ako. Umuwi lang ba talaga si Kuya Simon para batiin ako ng personal? Kuya, thank you talaga. Happy birthday. Sana hindi itong pinakamalungkot mong birthday. Na parang nananadya pa talaga si Kuya. Ngunit ngumiti na lamang ako sa kanya. Hinatid nga ako nito sa isang address na hindi namin inaasahan na dito kami mapapadpad. Malapit lang ito sa manor ng Old Master Duralte at ang mansyon na nasa paningin ko, hindi malayo na kilalangan ni Vladimir Duralte ang pamilyang Buenavista. Dito na ako Kuya Simon, maraming salamat. Kailan matatapos yung medical mission nyo? Pahabol kong tanong sa kanya. Sa susunod na buwan, mag-iingat ka Kuya Simon. Ikaw mag-ingat kay Vladimir at Rebecca. Sige, aalis na ako. Pinakita ko sa security ang invitation card at malayo naman ako nitong pinapasok. Ang mga nakatira sa lupain na ito, hindi ka ata madidismaya sa kung anong tao sila. Mga makapangyarihan at may impluensya, maraming bisita at napapayuko na lamang ako. At tama lang na padating ko dahil pinakilala pa lamang ang birthday girl na napakaganda nito, lalo na sa suot niya. Siya si Princess Natalia, ang nag-iisang anak na mag-asawang Buenavista na siyang nagmamana ng lahat ng ari-arian at kumpanya ng kanyang mga magulang. Lumapit si Madam Rosa at ang asawa nito sa kanilang anak at binati nga nila ito. Napahalik sa pisngi at kita na labis mahal na mag-asawa ang kanilang anak. Nang may buksan na maliit na kahon si Madam Rosa at ipinakita sa anak niyang kwintas. Napakaganda nito mami at walang pangit para sa Princess Natalia namin. Isinuot ni Madam Rosa ang kwintas na yun sa kanya. Bumagay sa suot nito. At ako masaya ko na nagustuhan nga ng celebrant ang kwintas. Isang fulfillment sa trabaho ko na magustuhan yun ng kliyente. Napakaganda nilang pamilya. Sana ang anak ko may pamilya rin na ganyang manggisnan. Sana naman. Ewan kung maayos pang relasyon namin ni Vladimir. Lalapit na sana ako sa celebrant para personal itong batiin nang biglang mapalingon ito sa bagong dating. Si Vladimir at Ate Rebecca. Nang makita ko silang dalawa, nanliit ako. Ako ang asawa ni Vladimir pero pumunta siya dito kasamang kabit niya. Para ano? Mapahiya ako ng 10 oras? Kailangan kong umiwas na makita nila. Pero parang hinatid lang ate ni Vladimir si Rebecca. At ang nakikita ko kay Natalia at Ate Rebecca, parang matagal na silang magkakilala. Masayang-masaya ang dalawa. Nakipagbeso-beso pa sa bawat isa. Nalimot ang ilang bisita sa paligid nila. Magandang suot ni Ate Rebecca kumpara sa akin at parang balak pantalbugan ang suot ng celebrant. Ngunit nakatitig ako kay Vladimir, kaya ba wala siyang sorpresa niya dahil sasamahan niya dito si Rebecca? Isang malaking insulto nga talaga ata yung birthday surprise niya sa akin. Umalis na si Vladimir at aalis din sana ako ng, Talia, ikaw ba yan? Sa dami ng tao na nandito bakit parati akong nararadar ni Ate Rebecca? Hindi ako lumingon, ngunit nakabunggo ko naman yung kasamahan ko sa department ng si Christian, yung Becky. Miss Talia naman kamuntik na tuloy mabasa ang damit ko sa'yo. Sorry, nang tuluyan na akong hinarang ni Rebecca at nasa harapan ko din si Natalia. Talia naman, ikaw nga, napangiti si Ate Rebecca. Akala ko pa naman na mamalik mata ko at sabay silang dalawang napatitig mula ulo hanggang paa ko. Saka muling umisi sa akin si Ate Rebecca. Happy birthday nga pala. Birthday mo? Anong ginagawa mo dito? Mahinihin ang tono ng boses niya pero ang laman ng kanyang sinasabi ay labis na nananadya. Hindi ako ngumiti. Hindi ko nagugustuhan na makita siya. Wala ka na atang pakialam Ate Rebecca kung ano man ang ginagawa ko dito. Ano naman sa'yo kung nandito ako? Ikaw talaga Talia, ang bad mo sa akin. Bakit naman ako mawawalan ng pakialam sa'yo kapatid kita? Tingnan mong suot mo, mapapahiya mo naman yan ng asawa mo. Walang class at walang dating. Naman Talia. Alagaan mo naman ang pangalan ng iyong asawa. Saka kung tatanungin mo din kung bakit nandito ako, birthday ng best friend kong si Natalia. Natalia, meet my sister. Napangwi lamang sa akin si Natalia. Parang malayong maging anak ni Madam Rosa. Anyway Talia, mayaman ang lahat ng tao dito. Kaya warning ha, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo gaya ng nakaraan. Trending na trending ka. Nakakahiya sobra. Kung hindi lang sa influensya ni Vladimir, sira ng pangalan mo. Huwag ka nang maging mandurukot. Talaga bang kapatid mo siya, Rebecca? Ang walang hiya mong kapatid? Ano pa nga ba, Natalia?
na parang matagal na nga akong sinira ni Ate Rebecca kay Natalia. Os, anong ginagawa niya dito? Natalia, ayos lang ang lahat. Kapatid ko naman siya eh. Kaya pinaubaya ko na yung lalaking mahal ko at hindi ata talaga ako tinadhana kay Vladimir. Na malungkot ng tono ni Ate Rebecca na para bang nagpapaawa kay Natalia. Napatitig ulit sa akin si Ate Rebecca. Talia, para sa ikakabuti ng lahat at walang mangyaring hindi maganda dito, mabuti pang umalis ka na. Huwag mo nang subukan na magnakaw gaya ng ginawa mo noong previous party sa manor ng Old Master Doralte. Nabalitaan mo ba yun, Natalia? Tss, sinong nag-invite sa birthday party kong isang kadiring taong kagaya mo? Na siyang parang may masama na akong ginawa sa party na ito. Gusto kong matawa. Nahanap ata ni Ate Rebecca ang kakambal niya. Alang-alang kay Rebecca, ikaw umalis ka na. Kung hindi ka aalis, ipapakaladkad kita palabas. Maganda ngang mga suot nila, pero hindi yun sapat para maitago ang pagiging walang attitude ng dalawang ito. Mahinahon ako napabuntong hininga at tumitig kay Miss Natalia. Bahagyang ngumiti. Miss Buenavista, ang mami mo nag-invite sa isang nakakadiring tao dito. Yun ang sinabi mo, diba? Hinahamon ko nga ito. Ano kayang mangyayari sa muling paninira ni Rebecca kay Talia? Bakit nga kaya magaan ang loob ni Miss Rosa at Talia sa isa't isa? May gawin na naman kaya si Rebecca para mapahiya si Talia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.